Sa taon na 2257, nakabuo ang sangkatauhan ng teknolohiya upang makapagkolonya sa ibang planeta. Isa na rito ang tinawag na New World. Ngunit sinalakay ang mga kolonista ng isang species na kilala bilang Spackle, na pumatay sa lahat ng kababaihan at iniwan lamang ang kalahati ng kalalakihan na buhay. Bukod pa rito, naapektuhan ang mga nakaligtas ng kakaibang enerhiya na tinatawag na noise. Dahil dito, nakikita at naririnig ng lahat ang iniisip ng bawat isa, kahit sa kanilang mga panaginip. Ang iilang natira ay pilit na itinatago ang kanilang mga iniisip at naninirahan sa isang maliit na bayan na tinatawag na Prentice Town. Kabilang sa kanila ang batang magsasaka na si Todd Hewitt na nakatira kasama ang kanyang ampon na mga magulang na sina Ben at Cillian, at ang kanyang alagang aso na si Manchi. Pagkatapos bumalik mula sa pangangaso sa kagubatan, nakasalubong ni Todd si Davy, anak ng alkalde ng bayan na si David Apprentice. Hinamak ni Davy si Todd at nagsimulang asarin siya, ngunit ginamit ng binata ang noise upang lumikha ng imahe ng isang napakalaking ahas, dahilan upang mahulog si Davy mula sa kanyang kabayo. Mag-uumpisa na sana ang dalawa ng away, ngunit dumating ang alkalde at nagtanong kung ano ang nangyayari. Pilit na itinago ni Todd ang kanyang mga iniisip sa pamamagitan ng pag-ulit ng kanyang pangalan ng paulit-ulit, at humanga si David sa kakayahan ng binata. Sinasabi na balang araw ay maaari siyang maging isang Spackle Hunter. Na-excite si Todd sa narinig at halos hindi maitago ang kanyang tuwa nang makabalik siya sa bukid. Sa oras ng tanghalian, narinig ni Ben at Cillian ang iniisip ni Todd tungkol sa alkalde at pinaalalahanan siya na lumayo dito, dahil hindi mapagkakatiwalaan si David. Ngunit sagot ng binata, gusto niyang maging Spackle Hunter dahil sawa na siya sa pagtatrabaho sa bukid, puro tanim at pagkain ng bits araw-araw. Kinabukasan, nagising si Todd at nagsimulang gawin ang kanyang mga gawain, kasabay ng isang spaceship na nagsimulang tumawid sa atmosfera ng planeta. Sa loob nito ay isang grupo ng mga astronaut, kabilang ang isang dalagang nagngangalang Viola. Nasa reconnaissance mission sila upang alamin kung may mga nakaligtas pa sa New World. Ngunit habang papalapit sila sa planeta, naapektuhan ng noise ang kontrol ng barko at nagsimulang bumagsak ng mabilis. Habang sinusubukan nilang kontrolin ito, naririnig at nakikita ng mga astronaut ang mga iniisip ng isa't isa sa loob ng cabin, na lalo lamang nagdulot ng kalituhan sa kanila. Sa wakas, bumagsak ang barko sa gitna ng kagubatan malapit sa bukid ni Todd, kung saan tumutulong siya sa kanyang mga magulang na ayusin ang mga solar panels. Ilang minuto lang, pumunta ang binata sa garahe upang kumuha ng kagamitan nang makita niya ang isang lalaking nakasuot ng kulay kahel na damit na tumatakbo palayo. Agad na hinabol ni Todd at Manchi ang nanghimasok, ngunit ang natagpuan lamang nila ay isang barkong bumagsak sa kagubatan na tuluyan ng nawasak. Mabilis niyang ipinaalam ito sa alkalde, ngunit ang mga ingay sa kanyang isipan ay nagsimulang makaagaw ng pansin ng mga tao sa bayan. Sa wakas, natagpuan ni Todd si Mayor David at sinabi sa kanya ang tungkol sa barkong bumagsak sa gitna ng kagubatan. Pagdating nila sa lugar, tinanong ni David kung ano ang hitsura ng taong pumasok sa bukid, ngunit hindi nakita ni Todd ang kanyang mukha o narinig ang kanyang mga iniisip. Nang malaman ito, agad na naunawaan ng alkalde na babae ang nanghimasok, dahil sila lamang ang immune sa noise. Inutusan ni David ang kanyang mga tauhan na simulan ang paghahanap, at sabik si Todd na makita nila ang babae, dahil hindi pa siya nakakita ng dalaga. Nagsimula siyang maghanap sa kagubatan nang bigla niyang makasalubong si Viola. Labis na nagulat ang binata, kaya hindi niya nakontrol ang noise at nakatawag ito ng pansin ng ibang mga residente. Sinubukan ng dalaga na tumakas ngunit napunta siya sa isang bakod na gawa sa kahoy na nilikha ng alkalde gamit ang kapangyarihan ng noise. Lumilitaw na siya lamang ang may kakayahang kontrolin ang enerhiyang ito at inanyayahan niya ang dalaga na sumama sa kanya patungo sa lungsod. Pagdating sa kanyang bahay, ipinaliwanag ni David kay Viola ang tungkol sa kolonisasyon na tinawag na First Wave, at ang digmaan laban sa Spackle na pumatay sa lahat ng kababaihan sa planeta. Bukod pa rito, ipinaliwanag niya kung paano ang noise ay nakakaapekto lamang sa mga lalaki, at tinanong kung paano siya napunta sa New World. Ikinwento ni Viola ang kanyang reconnaissance mission, kung saan siya ay inilunsad mula sa mas malaking barko kasama ang grupo ng mga astronaut upang alamin kung may mga nakaligtas pa sa planeta. Nang marinig ito, inutusan ni David ang kanyang anak na bantayan ang dalaga habang siya ay makikipag-usap kay Aaron, ang pastor ng bayan. Ngunit nagsimulang asarin ni Davy si Viola at sinilip ang kanyang mga gamit hanggang sa matagpuan niya ang isang electronic device sa kanyang bag. Pagkapindot niya sa button, natuklasan ng lalaki na isa pala itong uri ng sandata na nagpapaputok sa lahat ng direksyon. Sinamantala ni Viola ang pagkakataon at agad na tumakas mula sa bahay ilang segundo bago bumalik ang alkalde. Galit na galit si David dahil nakatakas ang dalaga,
kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na habulin ito at nagtungo siya kay Aaron. Hindi niya alam na nagtatago si Viola sa ilalim ng bahay. Narinig ng dalaga ang alkalde na nagsasabing ang barkong pinagmulan niya ay maaaring maging malaking pagkakataon para sa mga kolonista na makatakas mula sa planetang iyon. Upang magawa ito, kailangan nilang hanapin ang dalaga, ipatawag ang mga reinforcement, at kunin ang barko, sabay na alisin ang lahat ng crew members. Nang makita ang tunay na intensyon ng lalaki, naghintay si Viola hanggang sa ligtas na ang paligid at saka siya tumakbo palayo. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo si Todd upang tingnan ang nangyari sa bahay ng alkalde at natagpuan niya ang mga gamit ng dalaga. Kinuha niya ang bag at dinala ito sa bukid, ngunit pagdating niya sa kamalig, naramdaman ng kanyang aso na may tao sa paligid dahil sa amoy. Natagpuan niya si Viola na nagtatago sa loob ng kamalig at muling kinabahan si Todd nang makita ang dalaga, ngunit pinilit niyang kontrolin ang kanyang mga iniisip. Sinabi ng binata na manatili muna siya roon at umalis upang gawin ang kanyang mga gawain, na para bang walang nangyari. Ngunit dumating ang isa sa mga tauhan ng alkalde at nagtanong tungkol sa dalagang nakita nila sa kagubatan. Sinabi ni Todd na hindi na niya ito nakita mula noon at pinilit niyang kontrolin ang kanyang noise upang manatiling lihim ang lahat. Sinabi ng lalaki na babalik siya upang ipagpatuloy ang paghahanap, ngunit agad na napansin ni Ben at si Lian na may itinatago si Todd. Pumasok sila sa kamalig at nang matuklasan nila si Viola, tinawag nila si Todd upang mag-usap sa loob ng bahay. Iminungkahi ni si Lian na ibigay na lamang ang dalaga sa alkalde, ngunit handa si Todd na tulungan siyang makauwi. Sa harap ng hindi pagkakaunawaan, naniniwala si Ben na may pagkakataon para sa dalawa na makahanap ng ligtas na lugar at binanggit ang isang rehiyon sa New World na kilala bilang Far Branch. Mahaba at mapanganib ang paglalakbay doon, ngunit determinado ang binata na pumunta at ibinigay ni Ben ang isa sa kanyang mga kabayo na si Whiskey upang mas mabilis silang makabiyahe. Bago magpaalam, pinaalalahanan niya si Todd na huwag kailanman banggitin na siya ay mula sa Prentice Town, dahil kung hindi ay tatapusin siya ng mga residente ng Far Branch. Nagtanong ang binata kung bakit, ngunit biglang naputol ang kanilang usapan nang dumating ang alkalde kasama si Davy at ang kanyang mga tauhan. Pagdating sa bukid, iginiit ni David na malaman kung nasaan ang dalaga at diretsyong tinanong si Todd, na pilit na itinago ang kanyang mga iniisip. Sa kasamaang palad, dahil sa patuloy na pangungulit ng alkalde, hindi niya napigilan at naibunyag ang kinaroroonan ng dalaga sa loob ng kamalig. Inutusan ni David ang kanyang mga tauhan na ilabas siya roon, ngunit narinig ni Viola ang lahat at agad na naghanap ng bagay na maipagtatanggol niya sa sarili. Nakita niya ang lumang motorsiklo ni Ben at gamit ang kanyang kaalaman sa electronics, nagawa niyang muling paganahin ang dashboard. At nang buksan ng mga tauhan ni David ang pinto, mabilis siyang tumakas ng buong bilis. Isa sa mga taga-baril ang nagtangkang paputukan ang dalaga, ngunit pinigilan siya ni Cillian at binaril ang lalaki. Ngunit biglang naglabas ng baril si Davy at binaril ang magsasaka, dahilan upang siya ay malubhang masugatan. Agad na tumakbo si Ben upang tulungan siya at sinabi kay Todd na habulin si Viola dahil kailangan nilang makaalis agad mula roon. Sumakay ang binata sa kanyang kabayo at nagtungo sa kagubatan, sinusubukang abutan si Viola habang mainit na nakasunod ang grupo ni David. Pinabilis ng dalaga ang kanyang motorsiklo at iniwasan ang mga puno sa daraanan, ngunit nahulog siya mula sa isang mataas na burol at tuluyang nawasak ang motorsiklo sa impact. Sa gitna ng habulan, nawalan din ng balanse si Todd at bumagsak kasama ang kanyang kabayo, na nabali ang paa. Pagbangon ng binata, nakita niyang naghihirap ang hayop at napilitan siyang tapusin ang buhay nito upang hindi na magdusa pa. Pagkatapos nito, nilapitan ni Todd si Viola at sinabi sa kanya na naroon siya upang dalhin siya sa ligtas na lugar. Upang patunayan ito, ginamit niya ang noise at ipinakita ang mga imahe sa kanyang isipan, kabilang ang mapa at ruta na itinuro sa kanya ni Ben patungo sa Far Branch. Nang makita ni Viola na si Todd lamang ang makakatulong sa kanya, pumayag siyang sumama at nagpatuloy silang dalawa sa paglalakbay sa kagubatan. Samantala, sa bukid, pinilit ni David si Ben na sabihin kung saan nagtungo si Todd, ngunit tulad ng alkalde, marunong ding kontrolin ni Ben ang noise. Gayunpaman, si Cillian na halos maubos na ang lakas ay aksidenteng naibunyag ang paglalakbay patungo sa Far Branch. Inutusan ni David ang kanyang grupo na maghanda ng armas at pumunta roon, habang nagpasya si Ben na sumama upang masiguro ang kaligtasan ni Todd.
Sa malayo, nagpatuloy ang binata sa kanyang mahabang paglalakad sa kagubatan nang mapansin niyang sinundan siya ni Manchi. Kinuha niya ang maliit na aso at nagpatuloy silang tatlo sa paglalakbay hanggang sa magpasya si Todd na huminto sa isang lawa upang kumuha ng pagkain. Nakita niya ang mga galamain ng isang napakalaking nilalang sa dagat at nilapitan ito na may hawak lamang na kutsilyo. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang binata na may dalang pagkain at sinubukang maggawa ng apoy gamit ang mga bato. Ngunit tumulong si Viola at ginamit ang isang electronic lighter, na agad na naglikha ng apoy. Nagpasalamat si Todd sa tulong at binigyan siya ng pagkain. Ikinagulat ng dalaga ang lasa dahil hindi pa siya nakakakain ng organikong pagkain. Ikinwento niya na halos buong buhay niya ay nanirahan siya sa barko kasama ang kanyang mga magulang at lahat ng pagkain ay gawa lamang synthetic alay. Naging curious si Todd at tinanong kung hinihintay ba siya ng kanyang mga magulang sa barko, ngunit mas pinili ni Viola na huwag pag-usapan iyon at hiniling na magpatuloy na lamang sila sa paglalakad. Pagkalipas ng ilang oras ng paglalakbay, kinailangan nilang tumawid sa isang mahabang latian. Pagdating nila sa kabila, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagpasya si Todd na magtayo ng tent upang makasilong silang tatlo. Doon, inamin ng dalaga na namatay ang kanyang mga magulang sa barko matapos mahawa ng isang sakit. Nakita ni Todd ang lungkot sa kanya at sinubukang pasayahin siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain. Nagpasalamat ang dalaga sa kanyang kabutihan at binigyan siya ng halik. Ngunit iyon ay isang ilusyon lamang na nilikha ng noise sa isip ni Todd, kaya't nahihiya siyang lumabas ng tent. Kinabukasan, ginising ni Viola si Todd na nananaginip tungkol sa kanya habang katabi si Manchi. Pagkagising niya, agad niyang tinago ang kanyang nararamdaman at simpleng sinabi sa dalaga na sumunod na lamang dahil wala silang oras na dapat sayangin. Sa daan, nagsimulang tumahol si Manchi mula sa tuktok ng burol at nakita ni Todd ang ilang mga bahay ng Spackle malapit sa lawa. Agad niyang sinabi kay Viola na magtago. Ngunit narinig ang kanyang mga balisa at halatang iniisip. Bigla siyang hinila ng isa sa mga alien. Kahit na nawalan ng isang braso, nagawa ng Spackle na hilahin si Todd ng madali, ngunit nakawala ang binata at inatake ito. Mas malakas ang nilalang, ngunit sanay si Todd at tumalon siya kasama ang Spackle sa lawa, kung saan paulit-ulit niyang inatake gamit ang talam. Ipinakita ng noise na may malalim na galit si Todd laban sa mga Spackle dahil naniniwala siyang sila ang responsable sa pagkamatay ng kanyang ina. Ngunit nang makita ni Viola na labis ng dumogo ang nilalang, sinabi niya kay Todd na kontrolin ang sarili at palayain ito. Sa una ay tumanggi si Todd, ngunit sa huli ay pinakawalan niya ang Spackle, na sa halip na umatake ay basta na lamang lumayo. Matapos ang laban, narinig ni Viola ang mga iniisip ng binata habang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili ang tungkol sa digmaan sa pagitan ng tao at Spackle na pinamumunuan ni Mayor David. Sinubukan ni Viola na kumbansihin siya na hindi ganoon ang alkalde, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Todd dahil itinuturing niya itong bayani ng digmaan. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay hanggang sa matagpuan ng tatlo ang isang nayon na inakala nilang Four Branch. Nagulat si Todd nang makita ang isang batang babae kasama ang isang magsasaka, na nang makita si Viola ay nagpasya na dalhin silang tatlo sa lungsod. Pagdating doon, nakilala ni Todd at Viola ang alkalde ng rehiyon na si Hildy, na nagtanong kung saan sila nagmula. Sinubukan ng binata na sundin ang payo ni Ben at itago ang lahat, ngunit inisip ni Viola na mas mabuting sabihin ang totoo at inamin niyang galing sila sa Prentice Town. Nang malaman ito, inutusan ng mga residente ng Four Branch ang alkalde na paalisan ang mga dayo dahil magdadala lamang sila ng problema. Ngunit tumanggi ang alkalde at nag-alok pa ng silid, paligo, at pagkain upang makapagpahinga sila. Nagpasalamat si Viola sa tulong at habang kumakain, tinanong ni Hildy tungkol sa barkong nagdala sa kanya sa planeta at kung paano siya makakabalik. Sumagot ang dalaga na kung hindi siya makakapagpadala ng distress message agad, aalis ang barko patungo sa ibang sistema at may iwan siyang nakulong sa planetang ito. Sinabi ni Hildy na ang tanging paraan upang makontak ang barko ay pumunta sa isa pang lungsod na kilala bilang Ivan. Ngunit kailangan muna nilang magpahinga bago ang biyahe at ipinakita ng alkalde ang kanilang mga silid, kung saan hiwalay natutulog ang mga lalaki at babae dahil sa epekto ng noise. Nanatili si Viola sa isa sa mga silid ni Hildy habang si Todd ay natulog kasama ang ama ng alkalde sa kalapit na bahay. Ngunit hindi makatulog ang binata at natagpuan niya ang isang notebook sa kanyang mga gamit na iniwan ni Ben na nakatago sa mga supply. Napagtanto ni Todd na ito ay ang diary ni Carissa, ang kanyang yumaong ina, at ipinakita niya ito kay Viola na hindi rin makatulog.
Pagkakita sa diary, tinanong ng dalaga kung may magagandang alaala si Todd tungkol sa kanyang ina. Ngunit sinabi niyang hindi niya ito gaanong natatandaan at hindi pa niya nababasa ang mga tala dahil hindi siya marunong magbasa. Pumayag si Viola na basahin ito. Ang unang mga pahina ay naglalaman ng mga mensahe ni Carousel kung gaano niya kamahal ang kanyang anak. Ngunit habang nagpapatuloy ang dalaga sa pagbasa, lumabas ang katotohanan tungkol sa alkalde na siyang tunay na responsable sa pagkawasak ng mga kababaihan sa lungsod. Sa tulong ni Pastor Aaron, pinatay nila ang lahat ng kababaihan dahil sila lamang ang hindi naaapektuhan ng noise. Isa sa mga naging biktima si Carissa. At ngayong nalaman na ni Todd ang katotohanan, nagalit siya at umalis ng bahay habang ang noise ay nagpapakita ng lahat ng kaguluhan sa kanyang isipan. Lalong lumala ang sitwasyon nang makita ng mga gwardya ng Far Branch ang isang malakas na noisy mission na papalapit sa lungsod. Makalipas ang ilang sandali, sinalakay ni David at ng kanyang mga tauhan ang lugar, at nagtungo ang alkalde upang kausapin si Hildy. Sinasabi niyang alam na niyang nagtatago sa lungsod ang batang astronaut. Ipinilit niyang ibigay sa kanya ang dalaga, at kung susunod sila, walang masasaktan. Ngunit isa sa mga residente na dating taga Prentice Town ang nagsabing kriminal ang alkalde. Itinutok niya ang kanyang rifle kay David, ngunit agad siyang napatay ng isa sa mga gwardya ng alkalde. Patuloy na iginiit ni David ang kanyang kagustuhan, ipinakita ang kanyang galing sa noise at sinubukang kumbansihin ang mga residente na sumuko. Hiniling ni Hildy sa lahat na huwag sumuko, ngunit ayaw ng mga residente na makisangkot sa mga taga Prentice Town at ibinaba nila ang kanilang mga armas. Isa pa nga sa kanila ang nagtungo sa bahay ni Hildy upang hulihin si Viola at ibigay kay David. Samantala, pauwi na si Todd nang makita niyang tumatahol si Manchi sa labas. Natakot siya na baka may nangyari kay Viola, kaya't agad siyang tumakbo upang iligtas ito. Ngunit nadatnan niyang kinukuha ng dalaga ang mga groceries matapos niyang talunin ang lalaking nagtangkang hulihin siya. Tinawag niya si Todd at si Manchi upang tumakas mula sa lungsod, ngunit natagpuan sila ni Pastor Aaron at sinubukang hulihin. Nagtago ang tatlo sa loob ng isang bodega, ngunit nakita sila ni David at tinawagan si Ben. Hinihiling na kumbansihin si Todd na ibigay ang dalaga. Sumunod ang magsasaka at pumasok sa bodega kung saan natagpuan niya si Todd. Ngunit sinabi ng binata na alam na niya ang buong katotohanan tungkol sa malagim na kapalaran ng kanyang ina at ng mga kababaihan sa Prentice Town, at inakusahan si Ben na nagsinungaling sa kanya sa lahat ng oras. Ipinaliwanag ni Ben na ginawa niya iyon upang protektahan ang kanyang anak at nangakong muli siyang tutulong. Makalipas ang ilang minuto, nagtipon sina David at ang kanyang mga tauhan sa harap ng bodega na may dalang armas, nang lumabas si Ben kasama si Viola. Natuwa ang alkalde dahil sa wakas ay makukuha na niya ang dalaga at makakapasok sa kanyang barko. Ngunit agad na nabunyag na ang dalaga ay isang mental image lamang na nilikha ni Ben upang tulungan sina Todd at Viola na makatakas. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang pagtakas sa lungsod nang marinig nila ang tinig ni Pastor Aaron na patuloy na humahabol sa kanila. Pagdating nila sa lawa, nakita ni Todd ang isang maliit na bangka at sinabi kay Viola at Manchi na sumakay upang makatakas. Ilang sandali lang, dumating ang pastor sakay ng kanyang kabayo at nagsimulang habulin sila sa lawa habang pilit na nagsasagwan ng mabilis sina Todd at Viola. Sinundan ng dalawa ang bangka hanggang sa mabatong bahagi ng lawa at sinubukang iwasan ang pastor, ngunit patuloy siyang humabol at nagawa pang hilahin si Viola sa tubig. Pilit na sinagip ni Todd si Viola, ngunit tumaob ang bangka at lahat sila ay nahulog sa sapa. Pag-ahon ng binata, nakita niyang humihingi ng tulong si Viola kaya agad siyang lumangoy papunta sa kanya upang iligtas siya. Ngunit pagkasagip niya sa dalaga, nakita niya si Pastor Aaron sa di kalayuan na hawak si Manchi sa mga paa. Natarante si Todd at nakiusap na pakawalan ang kanyang kaibigan. Pinatay ni Aaron si Manchi sa tubig at iniwan ang katawan nito. Napuno ng galit si Todd, ngunit wala siyang magawa at napilitang bumalik kasama si Viola hanggang sa makahanap sila ng ligtas na lugar. Makalipas ang ilang sandali, narinig ni Viola ang noise mula sa binata na puno ng paghihiganti, lungkot, at pagkakasala. Sinubukan ni Todd na kumbansihin ang sarili na si Manchi ay isang aso lamang. Ngunit habang nagpatuloy sila sa paglalakbay, nagsimula siyang mag-ensayo gamit ang kanyang kutsilyo, determinado na maghiganti sa pari sa ginawa nito. Pagkalipas ng ilang metro, nakakita sila ng isang lookout tower at umakyat upang silipin kung matatanaw nila ang Ivan. Habang inoobserbahan ni Viola ang paligid, naupo si Todd sa lupa at ginamit ang noise upang ipakita ang mga imahe ni Manchi. Nakita ng dalaga ang paghihirap ng binata kaya umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang kanyang kamay,
Sinabing mabuting tao si Todd at namimiss din niya ang maliit na aso. Natuwa ang binata sa kanyang ginawa at sa wakas ay bumitaw sa kanyang matigas na paninindigan, lumuha para sa kaibigang nawala. Matapos ang sandaling pahinga, nagpatuloy sina Todd at Viola sa paglalakad hanggang sa matagpuan nila ang barkong nagdala ng mga kolonista sa first wave. Naniniwala si Viola na kung gumagana pa ang communication system, makakapagpadala siya ng emergency call nang hindi na kailangang pumunta sa Ivan. Alam ni Todd na kapag nagawa niya iyon, babalik na si Viola sa kanyang barko at hindi na sila muling magkikita. Ngunit pumayag pa rin siyang tumulong at nagpatuloy silang dalawa sa paghahanap ng communication system. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ni Viola ang system, ngunit sira ang antena ng barko at wala silang paraan upang makapagpadala ng distress message. Nakita ni Todd ang antena sa tuktok ng barko at nangakong aayusin ito habang si Viola ay mananatili upang ipadala ang mensahe. Ilang minuto lang, nagsimula ang binata sa mahabang pag-akyat, ngunit bago pa siya makarating sa antena, nakita niyang papalapit na sina David at ang kanyang mga tauhan sa barko. Walang oras na dapat sayangin, agad na ikinabot ni Todd ang mga cable at nagawa niyang muling paganahin ang antena. Nakita ni Viola na gumagana na ulit ang communication system. Sinubukan niyang magpadala ng distress message, ngunit biglang inatake siya ni Pastor Aaron. Lumaban si Viola at itinulak ang lalaki gamit ang isang sipa, dahilan upang mahulog ito sa mga power cables. Pilit pa ring tumayo ang pastor, ngunit tinamaan siya ng electronic lighter ng dalaga at nabalot ng apoy ang kanyang katawan. Tumakas ang lalaki sa takot, at sa wakas ay nagawa ni Viola na gamitin ang computer upang maipadala ang mensahe sa kanyang barko. Kasabay nito, ginamit ni David ang noise upang tawagin si Todd. Inuutusan siyang dalhin si Viola, kung hindi ay papatayin si Ben. Humarap si Todd sa alkalde at sinabing alam na niya ang buong katotohanan, at inutusan siyang pakawalan si Ben. Nang makita ni David na hindi ibibigay ni Todd si Viola, binaril niya si Ben. Agad na tumakbo si Todd upang tulungan ang kanyang ampon na ama. Sa huling sandali, humingi ng tawad si Ben dahil itinago niya ang katotohanan at sinabi kay Todd na huwag sumuko sa tiranya ni David. Sa kanyang huling hininga, kinuha niya ang kutsilyo mula sa bulsa ni Todd at iniabot ito sa kanya, na agad namang ginamit ng binata upang saksakin si David sa binti. Sa kabila ng sugat, tinamaan pa rin ni David si Todd ng headbutt, dahilan upang siya ay mahulog sa burol. Pagbangon ng binata, sinubukan niyang tumakas, ngunit kinuha ni David ang kanyang baril at binaril si Todd sa balikat. Napilitan ang binata na magtago sa mga guho ng barko habang naririnig ang mga yapik ni David na papalapit. Sinubukan niyang atakihin ito ng palihim, ngunit natuklasan niyang isa lamang itong mental projection na nilikha ni David gamit ang noise. Nagsimulang atakihin ni David si Todd, itinulak siya patungo sa gilid ng barko kung saan may malaking butas. Inilabas ng alkalde ang kanyang baril at naghanda upang patayin ang binata, ngunit biglang ginamit ni Todd ang noise upang lumikha ng mental projection ng kanyang ina. Bukod pa rito, lumitaw din ang iba pang kababaihan mula sa lungsod, sinisisi si David sa lahat ng buhay na nawala. Unti-unti siyang itinulak patungo sa gilid, at nang makita ni Viola ang panganib kay Todd, agad siyang sumugod at tinulak si David gamit ang isang piraso ng kahoy. Sinubukan pa ng alkalde ang huling paglaban, ngunit nagawa ni Viola na itulak siya pababa sa kailaliman ng barko. Pagkatapos ng laban, nakita ng dalaga si Todd na malubhang sugatan at alam niyang kung walang gagawin, hindi siya makakaligtas. Sa kabutihang palad, tumugon na ang barko sa distress call at papalapit na sa planeta, habang tumatakas sina Davy at ang mga tauhan ng lungsod. Makalipas ang ilang araw, nagising si Todd sa isang recovery bed at nakita si Viola na masayang makita siyang gising. Napagtanto ng binata na nasa loob siya ng barko ni Viola, ngunit nakalapag na ito sa planeta malapit sa isang lungsod na kasalukuyang itinatayo. Ipinahayag ng dalaga na nagpasya siyang manatili sa planeta kasama ang iba pang crew members ng barko dahil nais niyang gawing mas mabuting lugar ang New World para sa lahat. Binigyan niya si Todd ng bagong mga damit at natuwa ang binata sa kanyang desisyon, handa na siyang magsimula ng panibagong buhay kasama siya. Muli, hindi na control ni Todd ang kanyang noise na nagpakita ng kanyang pagnanais na halikan si Viola. Ngunit sa halip na tanggihan siya, ngumiti lamang ang dalaga at lumayo ng may ngiti sa kanyang mukha. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Iwan mo sa comment sa ibaba. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Ryzen Atiliero, It's Me Nejan Roblox, Jomar Camanian, Wilfredo Bea, Anbert Vlog from Mindanao, Archie Kente from Kalibo Aklan, Jeremy Mirando from Sipokot Kamsur, Santanina Werbel from Cebu City, Shem Jonard Villamor from Manlilisid Javier Leyte, at Susan Zafra Manduaz Hepolan from Purok Walumyu Sibungana Bunturan Davao de Oro.
Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.